Hello po, may tanong lang po ako. Paano po sir kung ang amo ay mahilig magkaltas sa sahod? Okay? Konting may makitang damage sa damit, kaltas agad sa sahod. At ang masakit pa po, kung magkano presyo ng damit, yun ang ibabawas sa'yo. Grabe ah. Hindi lang po sa damit, basta may maserang gamit, kaltas agad. Yun lang. Ito pa po, isang tanong ko, pagka po ba binalik ng amo sa agency, pwede nang umuwi ng Pinas o iahanap po uli ng panibagong employer ng agency. Okay, so shoutout sa iyo, idol kababayan. Yan, isa pong kababayan natin nag-comment o nahingi ng advice. Okay, so hindi ko na nilagay yung pangalan mo. Okay, so grabe naman. Yan. So bago ko pa sagutin po yung katanungan ng ating kababayan, baka naman share this video, like na rin at mag-comment. And of course, don't forget mag-subscribe po sa aking YouTube channel para lagi po kitang update pag ganitong mga content. Okay? And pwede na rin po kayo mag-comment kung may mga tanong kayo. Kung kaya ko naman, why not? Okay? Sige, proceed tayo sa katanungan ng ating kababayan. Sir, mahilig magkaltas yung kanyang amo. Okay? Mahilig magkaltas. Usually po, karamihan talaga mga amo, ganito yung ugali. Okay? Na pagka may mga damit yan, okay, nasunog, na damage, okay, kunting stain lang o yung putik, ipapabayaran na sa iyo yan. Okay? Okay lang kung maliit lang. Ang problema katulad nito ni kababayan, kung magkano daw yung presyo ng damit, ibibigay pa sa iyo yung presyo yung tag, yun lang ipapabayad sa iyo. Ikakaltas sa sahod mo, minsan 2 beses para hindi mabigat sa iyo. Ganun yung ginagawa. Maraming ugaling ganyan. Kaya ingat-ingat po tayo sa tawag dito, sa pagtatrabaho, lalo na kasambahay na mamplansya. Saka na yung cellphone na yan, focus mo na sa trabaho kasi may magitong amo. Tapos hindi lang ang damit, okay? Pag may mga nabasag na gamit, yes po, may kaibigan din po ako. Nadikit ko siya ngayon. Pagka may nabasag yan, kakaltas po ng sahod yan. Yes po, may mga ganong ugali. Kasi minsan ang ugali kasi nila, pag kasi kung lagi natin ginagawa, hindi parang pag pinabayaan po natin yung trabaho at laging nababasag, nasisira yung damit, hindi kakakaltasan, parang wala lang sa'yo. Parang iisipin nila lesson yan sa'yo para madala ka, para maingatan mo yung gamit. May ganun talaga yung mga amo, kahit ikaw naman. Okay, pero hindi tayo, wala tayong magagawa pagka ganito. Okay, ugali na nila yan, wala sa kontrata yan na hindi mo babayaran. Kasi, kumbaga, negligence mo yun kapabayaan mo yun Okay, hindi naman sinabing sirain mo yan, di ba? Example, labahan mo lang naman, plansyahin, lalo na pag naglaba kayo tapos hindi ganun ka nahaluan na ibang kulay, ay pababayaran talaga. May mga ganung ugali. Swerte mo kung okay lang, hingi ng sorry, okay lang sa kanila, pero karamihan po talagang ipapakaltas. Okay? Pangalawang tanong niya, okay? Sabi niya, pagka binalik ba daw sa agency, pwede na ba siya umuwi ng Pinas or hanapan ka ng panibagong agency? Ang sagot ko dyan, ma'am, bihira yung pauwiin ka sa Pinas, pero ang alam ko, hahanapan ka ng bagong employer. Okay? Pero papayuhan ka po niyan, papayuhan ka. Kasi kung binalik ka ng amo mo kasi hindi ka marunong magtrabaho, gawaing bahay, siguro pagsabihan ka na sa susunod na amo mo, dapat hindi mo na ito gagawin. Kasi ang gagawin dun sa una mong amo, maghahanap ng kapalit yan. Kasi may pa yung amo. Kumbaga meron pa silang karapatan na palitan ka. Yes, may karapatan pang palitan ka, lalo na kung under ka pa doon sa kontratang 2 years. Kasi ayaw nila ng nakatulong na walang alam, di ba? Kasi pwedeng balikan kasi yung agency. Bakit yung binigay mo sa amin, wala man lang kalam-alam, di ba? Ngayon, yung sahod mo, yung pinagtrabuhan mo, hindi bibigay sa iyo, di ba? So, dalawa lang option mo, yun, tama sinabi mo, kung pauwiin ka ng agency, kasi malaki po ang gastos ng agency sa iyo. Okay? Hindi rin papayag na hindi sila kikita sa iyo o walang kapalit, di ba? Kasi nasa kontrata ka pa niyan di ba? So, hahanapan ka pa ng ibang employer, kabayan. So, wag ka na lang umuwi. Hanap ka na lang ng ibang pumayag ka na lang na
bigyan ka ng bagong employer, malay mo mabait. Pero ito lang advice ko sa inyo. Okay? Dapat ayusin nyo po yung trabaho nyo. Trabaho po ang pinunta natin. And yung iba kasi baka mamaya nag-apply lang sa agency na walang alam, di ba? Nagbaka sakali. Lalo na kung first timer, wala po tayong magagawa. May mahigpit talagang amo. Di ba? Kaya minsan kinukuha ng mga agency, may mga background na kasambahay na sa mga Pilipinas naging kasambahay o talagang sabihin natin may knowledge pagdating sa bahay yung kinukuha ng mga agency. Okay, so yun lang, talagang laban lang, kabayan, no? Ganun talaga. And sayang naman nandito ka na magtrabaho. Okay, ituloy mo na. Basta ayusin mo lang naman yung trabaho kasi yun naman talaga yung problema lang eh. 'Di ba? Yun lang naman yun, nakakabasag ka ng gamit. Baka naman nagti-TikTok ka kaya ka nakakabasag ng gamit, 'di ba? So ingat-ingat. Hindi ko naman sinasabing ano. So gamit nila yan eh. Kumbaga may value din sa kanila yan. Kaya ingatan din po natin. Okay? So may ganun talagang amo. Swerte ka kung mabait itong amo na sige next time don't do it. Okay? Kasi sa susunod pababayaran na. Ganun pa din. Okay? So yun lang. I hope nasagot ko po yung katanungan nyo madam and yung iba ganun din naman. Okay? Yan. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang. And yun, subscribe po kayo sa aking YouTube channel sa mga ganitong content. Okay? Nagustuhan nyo ba? So please like, comment, and share. God bless and bye-bye.